Yes, good evening po sa lahat. Good evening po traders. Nandito naman po tayo sa webinars sponsored by Iron FX. Ako pala si Mistek, si Regina, yung account manager in behalf of Iron FX, your speaker for tonight. Yung discussion natin, topic for tonight is yung support and resistance. So, let's proceed po and mag-share screen lang po ako ng support and resistance. And by the way, yung previous webinars natin, ano po yun, about sa trend lines, o sa trend lines, sa time frames, and yung last week, yung sa MT4 platform navigation. So ngayon, i-discuss ko yung support and resistance. Ito po yung pinaka-common na ginagamit ng mga traders for technical analysis sa pagcha-charting. Ginagamit talaga yung support and resistance. So i-explain ko mamaya kung paano po mag-identify ng support and resistance. So on screen tayo, share screen, support and resistance. So ano nga ba yung support and resistance? Before that, ako pala si Regina S. Partero, also known as the Mistec, in behalf of Iron FX, the account manager as well. Started learning in Forex industry since 2019. Nag-focus ako more on technical analysis. I am also a website owner of www.fxroutine.com. At meron din po akong Telegram channel. Pwede niyo pong i-search Mistec X Official. One word lang po yan. So para lahat ng mga updates with regards to the schedule of the webinars, the trading updates, no? And also for the copy trading as well as the RNFX news. So meron po ulit tayong disclaimer. So pwede natin yan basahin. So again, yan po yung risk involved sa pag-i-invest, no? You shouldn't borrow yung mga, yung you cannot afford to lose. So kapag mag-invest po tayo, kailangan po na may risk. Lahat ng mga investment, no? Kahit saan naman mayroon risk. So what is support, risk, and resistance? Explains. Support and resistance trading is a popular approach in technical analysis used by traders and investors to make decisions about buying or selling financial instruments such as stocks, currencies, or commodities, and also cryptocurrencies. The basic idea is to identify key levels on a price chart where the asset has historically had a tendency to stop and reverse its direction. So sa paggamit ng resistance na end support, malalaman natin kung saan po yung direction ng market. Like example, from the support, pupuntahan niya yung resistance. From resistance, pupuntahan niya yung support. Siyempre, gagawa sila ng kanilang structures of support and resistance, no? Lahat po ng pwedeng i-trade ginagamit yung support and resistance. Ano po yung support level? A level at which the price of an asset historically had difficulty falling below. So, pabagsak yung support, pabagsak o pababa. It's like a floor where buying interest is significantly strong. So, yung support is mostly makikita kung saan yung mga buyers nandun. Kasi nasa ibaba yung support natin. Traders often see support levels as potential buying. Siyempre kapag nasa baba, nakikita ng mga traders, pag nasa baba, di ba bibili kapag nakita natin yung support, no? If the price approaches or touches a support level, yan, papakita ko yan mamaya. Later on, yung example ng support and resistance. Some traders believe it may be a good time to buy, expecting a price bounce from
the resistance. Same thing with the resistance level, a level at which a price of an asset has historically had difficulty rising above. It's like a ceiling where selling interest is strong. Kapag nasa taas naman yung resistance, yung possible naman na natin gawin ang decision making doon is yung pagsisell, yung pagbebenta. Traders often view resistance levels as potential selling opportunities. If the price approaches or touches the resistance level, some traders may consider selling, anticipating a price reversal. Same thing kapag nakita natin yung support level, yung decision making natin dun sa pagtitrade is magbabay. Same thing with the resistance, kapag nasa taas, yung decision making natin sa pag-entry ng trade is magsisell, pababa. So ito po yung sample ng support and resistance. Yung resistance, makikita natin lahat na sa taas, no? Yung mga pointed na mga candles nito nasa taas. Okay? Yung sa baba, yun naman po yung support. The resistance, si resistance po lahat parang parang nasa mga like the peak of the mountain, sky, yun. Kapag sa support naman, yung kanina explain is floor, nasa baba. Kanina mountain, no? Si support, dagat, sea. So, ganito lang po yung pag-identify ng support and resistance sa pataas and pababa. Meron akong tip or hint na para mas madali pong ma-identify using this indicator. Ano nga ba tong indicator? Yung indicator na to is makikita sa trading view. Indicator for HH and LL. Ano po yung HH and LL? Yung HH na tinatawag is higher high. Yung LL is lower low. The other terms for resistance is yung HL. I mean yung HH. That's higher high. Means the resistance. LL, lower low, means the support. So, i-search natin sa trading view, hanapin na natin or i-type po natin yung higher high, lower low strategy ni Lonesome the Blue. Free lang po ito. By the way, kapag wala pa po kayong trading view, pwede po kayong mag-download lang sa Google, tradingview.com. Okay, before this explanation, punta muna tayo sa chartings, no? Wait, nahanap lang ako ng currency. And we are facing now the CAD Japan pair currency. So ito yung sinasabi ko paano i-attach or i-hanapin yung indicator na para makapag-identify ng support and resistance or the higher high, lower low. From here, on top of this, nakita natin yung list of indicators. Click lang po natin yan. Actually, nasa bookmark na natin dito. So, higher high, lower low strategy ni Lonesome the Blue. Okay? Maganda ito siya gamitin sa higher time frame. And that's possible. Pwede mga 2 days. Kayo pong bahala pag ano. Basta pang higher time frame. Kasi kapag lower time frame, nakita niyo ang daming noises na ganitong indicator. So, let's say 2 days. So, from here, the example na makita nyo, HH naka-green, LL naka-red. Yung green natin is, ito yung makikita natin the resistance, yung sa taas. Whereas, the lower low, yung red,
Ito yung makikita natin support. So, by this indicator, nadidetermine natin yung support and resistance. Okay? Pwede naman sa day time frame, yan, makikita niyo mga HH, mga resistance yun, or lower low. Pwede nyo silang gamitin, but yung ganitong indicator ay nagbibigay lang po ng sample or guidelines sa pag-identify ng mga higher highs and lower lows or the support and resistance in other terms. Okay, so proceed po tayo sa sample ng other samples ng support and resistance. Okay, on screen ulit. Sa pag-charting, sa pagre-read ng support and resistance, titingin tayo sa higher time frame. Ito yung higher time frame. Or kahit sa 1 month para mas madali natin makita yung mga support and resistance. Yung sinasabi nilang ginuguhit. Kahit ano namang guhit, pwede po kayong mag-use ng rectangle tools. Yung mga tools natin sa left side panel na to, or the lines or horizontal ray. Personal use ko horizontal ray para sa pag-align ng mga support and resistance. Like ito, resistance yan kasi nasa taas. Mag-align tayo, yung sa baba, support. Ito yung tip kasi yung pag-align ko is uh, nag, nag, nag-a-align ako sa body ng candle. Pag sinabing body, ito yung katawan ng candle. Yung nakita yung parang line, parang stick, yan yung tinatawag na wick candle or engulfing candle. So, mas higher ratio po yung higher chance na makikita-kita yung candle sa candle kapag sa body tinitingnan. Sa body, uh, ina-attach yung yung mga lines natin. So, ito po yung resistance and the support. Ito, resistance din ito. Mga resistance din kasi ito. Lahat ng nasa taas. Pero pag ginamit natin yung term na HH and LL, yung tawag sa kanila is the higher low, HL. Kapag nasa baba is the lower high, LH. Siyempre from sa ilalim na pataas, yung lower to high. Yung higher, bumaba to low. Pero, makukonsider pa rin sila na resistance and support. So, mag-align ulit tayo. Ito yung resistance. Ito yung support. Yan. So, ma-identify natin later on sa future graph, future charts. Let's say, pag pumunta na later on sa mga August, may mga lines tayo, meron ka ng hint na ganito, support to. Yung ganito, resistance to. So, going to the day time frame, ito, nakita natin ang daming resistance sa taas. Pwede natin yang i-line. Basta i-line nyo lang. Yung parang most na makita nyo na touch yung body ng candle. Compare with the wick. Yun. Same thing din dito. Yan. Yan yung mga nilaline ng mga traders, lalo na sa mga newbies. So, kailangan nyo mag-line, mag-identify ng support and resistance from higher time frame to lower time frame. Check natin sa 4-hour time frame. Yun. Resistance, resistance.
So magla-line tayo. Line pa rin tayo, resistance dito. Line natin yan, dito yan, resistance. Resistance. Yung iba, kapag gusto nila mag-identify, depende kasi sa style nyo eh. Depende sa style ng chartings nyo, kung paano po kayo para mas madali nyo po ma-identify yung support and resistance. But personally, yung ginagamit ko is rectangle. Ganun po ako magcha-charting ng mga resistance ko. Like ganito, yan. Kita ko na agad na resistance sila. I mean here. Yan. Kita niyo yan, overall resistance and support. Okay? Okay. So, kapag 1 hour time frame, hanap pa rin ulit tayo ng resistance. So, ito na yung resistance ng time frame. Ng 1 hour time frame, I mean. Yan. Pataas ng pababa. Yun. Hanggang sa 15 minutes. So, naalam nyo na yung resistance. Kapag kasi nag-resistance, makikita nyo na pag resistance, yung sinabi kanina sa explanation, kapag resistance, ano yung focus ng mga traders? Yan po yung pagbebenta or pagsisell. Since nakita nyo po natin dito na meron resistance dito, so yung pag-decision making natin dito is magsisell. Parang ganito. Yan. 1:1, the risk-reward ratio. Yan po yung pag-analyze o pag-identify ng resistance. Whereas naman po kapag sa support naman natin dito, nandito yung ginawa nating boxes. Example, ito po yung current price, live, no? Live ngayon. So, nakita natin, daming support. Yan. So, support yan. Pag maraming support nasa ilalim, yung focus ng mga traders dyan is yung magbabay. So, magbabay, pwede tayo, buy, pwede tayong mag-decide ng decision making na magbabay. Example, nag-buy po tayo and dito po na yung stop loss natin. So, 1:1 ratio. So, yung mangyayari kasi yan, yung mangyayari is pupunta talaga sa buy area after ng mga nakikita-kita na mga support sa ilalim. Okay? Yun yung explanation kanina na kapag meron tayong nakikitang resistance, is possible na magsisell na po tayo or magbebenta. And kapag nakita naman natin yung support, possible na gagawin natin is yung magbabay. No? Merong magtatanong, paano namin malalaman na magiging resistance na siya? Gagawa lang po siya ng market structure ng resistance, like mga ganito. Yung pag-apply kasi ng support and resistance, pwede yan i-apply yung mga trend line strategy. Like, yung diniscuss ko dati, yung trend lines, no? Mag-a-attach po tayo. Ito yung trend lines. Kapag matouch po yung mga trend lines natin, kapag sa taas, mga resistance na yun. Kapag sa bababa, yan na po yung support. Okay? So, from here, nakita niyo meron yung resistance, na-touch po yung line. Na-touch po yung line niya, and then bumagsak siya. Papunta sa trend line ulit dito, na naging support. Yan. So, yung mangyayari is from support, magta-touch, parang ganun. So, anong mangyayari dito next? Mag-a-attach na siya ng trend line. Yung possible na mangyayari dito is magbabay hanggang dito. Hanggang sa matouch ulit yung trend lines natin. Or, merong breakouts na mangyayari.
Kapag merong breakouts na mangyayari, kapag nag-breakout po dito, magbabounce po yan at magre-retest. Okay? Kapag yan na yung mangyari, ibig sabihin, ibang explanation na po yan, ibang discussion. So, kailangan po natin ipasok yung discussion, yung sa support and resistance using the trend lines. So, by next session, yung di-discuss ko, magla-live charting na po tayo. I-apply po natin lahat ng diniscuss ko for this month of January and the December. Focus tayo buong February live charting, no? Para malaman niyo po kung paano po tayo magcha-charting, gumamit ng trendline strategy at ng support and resistance. Meron naman discussion naman about sa eto wait. Yeah, on screen yung RBS, no? Kailangan niyo po i-take note to. Yung RBS or resistance became support. Resistance became support, yan po yung pagbabay. Focus tayo sa buy. Kapag may nakita po tayong resistance na may nag-bounce na support, buy po yung pwede natin gamiting decision making para mag-entry sa market. So ito yung sample na resistance. Nakita niyo may mga resistance dito. May resistance, merong support. Nakita niyo at nag-bounce. Nag-bounce po siya. So yung next is the SBR, support became resistance, no? Support became resistance, ito naman po yung pag-sell focus. Sell focus. Kapag nakita naman natin yung support dito na naging resistance at bumagsak, yan po yung sell. Marami po mga samples yan mamaya. RBS, SBR, double and triple top resistance, same thing with the double and triple support. Kapag double and triple top resistance, yan po yung mga strong confirmation na magsisell tayo. Mga strong confirmations. Lalo na yung double, triple, and ano po yung tawag sa fourth? Quadruple. Quadruple. So magsisell tayo kapag nasa taas. Kita nyo ang dami. 1, 2, 3, 4. Marami po tayo nakikita mga resistance. No? So, magsisell. Ito, nag-sample. Isang sample, ang dami, tapos bigla po siyang nag-sell. Okay? Triple support by focus. Same thing yung sample natin kanina. And to determine the supply and demand zones, yung supply, yung mga resistance sa taas, parang ito, pwede na natin itong ma-confirm na supply. Kapag lahat nasa taas, pag nakita mo uh, isang square ng yung pagkaguhit, pag isang ganito, alam nyo na, ay, supply zones. Nasa supply zone tayo ngayon. Kapag nasa ilalim, nasa demand zone tayo. Kapag nasa ilalim, meron tayong mga demand zones na hindi na kayang pwedeng ibagsak or i-break. Kapag hindi na kaya i-break, tinatawag na silang demand zone. So magde-demand na sila mag-buy. Yung mga buyers, magfo-focus na sa buy. Okay? Okay. So chartings ulit tayo. Chartings. Wait po ah.
Okay, so andito na po yung magbibigay na po ako ng samples about the, ano po yung kanina, RBS. So RBS, that's resistance became support. So titingin ako sa 1 hour time frame. Bakit 1 hour time frame? Kasi marami po tayong makikita mga confirmations sa 1 hour. Compare with the 4 hour and the daytime frame. Kapag 1 hour, marami po tayong pwedeng makitang mga confirmations like RBS, resistance became support. Ito, example. Hanap tayo. Resistance became support. Ito yung pwede. Ito. Pwede. Pwede. Ito yung nakakita ko. Resistance and support. Resistance, nagresistance po siya. Yung nung nangyari sa resistance, nag-pullback po siya, nag-retest, at gumawa siya ng support at tumaas po siya. Lumipad. Yan po yung mga confirmations. Another one example, resistance and support. Resistance and support. May nakikita pa yung nag-bounce. Nag-bounce po siya. Okay? Upon here, nag-bounce, hindi na po niya kayang i-break yung dito na part. Hindi na siya nag-break para magpatuloy. So, gumawa siya ng support niya at again, tumaas, nag-buy. Yan po yung mga example ng RBS. Pag ganito. Yan po example ng RBS. Or check natin sa line bar. Yan, kita mo yan. Resistance and support, nagka-link sila. Resistance and support, resistance, support. Yun. Resistance, support. Yan. Yan po yung mga chartings ng mga resistance became support. Yung from resistance, binangga ni support and bumili. That's the other confirmation of buying. Kanina kapag mag-buy tayo is support lang nakita natin. Now, resistance, babanggain ni support, pwede na po tayong mag-buy. It's another confirmation, no? The next example is the support became resistance or the SBR. Ano naman yung SBR? No, SBR, hahanap tayo ng support na binangga ni resistance uh, para mag-sell. Okay? Ito, pinaka-strong, strong. Now, you see? Support became resistance. Pag sinabi natin support became resistance, meron talagang nagpapagitna. Okay? Meron mga nagpapagitna dyan. Support became resistance, ano yung mangyayari is magsisell. Magsisell po. So, it's other confirmation of selling. From support, kita natin dito, hindi na niya na-break yung part na to. Hindi na siya nag-break para tumaas. So, hanggang dito na lang siya. Gumawa siya ng structure na mag-resistance. And pwede na po tayong mag-ano ng sell.
Another example of SBR. SBR. Nakikita mo, yan. Kapag support yung nandito, mga support yan eh. So, basta nasa ilalim. Support yan. Tapos dito, nakita nyo, na-bounce yung part na to. Gumawa siya ng, page ko lang. Gumawa siya ng resistance niya. Na-hit niya to, gumawa siya ng resistance niya at hindi niya na-break yung part na to. Yung usually na makikita niyo sa mga traders na nagko-comment, hintayin po natin ma-break yung ganitong level. Yun. Yun yung mga isang way na malalaman kung kailan tayo or kailan natin sila mako-confirm na RBS or the SBR. So from this chart, nakikita niyo nag-sell talaga siya pababa. So another sample of SBR. SBR. SB, parang support and resistance. Confirmation. Support, resistance. Bounce down. Ito, support. Bumagsak, nag-retest. Gumawa siya ng resistance. Naging resistance siya kasi yung mga wicked candle, kapag nasa taas, madidetermine nyo yan na resistance. Ganon din ako dati. Nako-confuse ako, paano ko siya ma-determine yung support and resistance. Once makita niyo po yung line, I mean yung para yung candle na ito na yung form niya nag-candle. Yung sa taas na yung tip ng line nito is pwede niyo nang sindihin ng kandila. Yan, tama, yan po yung resistance. Kapag nasa baba naman, yung tip naman ng candle nito, yan po yung support, no? Huwag po kayong malilito. But anyway, magpa-familiarize nyo rin po yan later on. Kasi mostly, harap talaga kayo sa chartings at makikilala niyo yung mga uh, candle, yung mga iba't ibang klaseng forms ng candle. Okay? So again, yung next na sample natin is the double top or the triple top resistance. Kapag ganyan yung mangyayari, yun yung example, pwede na natin tawagin supply zone. Eto. Masasabi mo na bang marami na siyang or naging maraming resistance? Resistance. Double top resistance. Double top resistance, double top resist, double top resistance. Hanggang sa hindi ma-break yung resistance natin, strong cell. Yan po yung confirmation ng strong cell. At yung pwede na natin tawagin dito is the supply zone. More on resistance. Ang dami ng mga resistance dito na part. So, supply zone yung tawag at pwede po natin mako-consider na decide na mag-strong cell. Same thing with the double or triple support. Hanap tayo ng demand zone. Demand zone. Kapag alam naman natin lahat na nasa baba, yan. Para sa ganitong chart, yun, tingnan niyo lang dito. Makikita niyo yung mga support. Ang dami na ng mga support. Ito yung mga support. Part ng support. Pag sinabi natin ganito, support, 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 ang daming nasa baba. Ito na po yung demand zone. So, demand zone, confirmation to buy. Hanggang sa hindi pa rin ma-break dito, pwede po tayong decide na mag-entry ng buy. Kasi hindi niya ma-break eh. Kapag na-break na po ito, iba na po yung tawag doon. Nagpo-pull back na po siya or breakout, trend line or something. And
marami po yung mga discussions. And then, as you can see, after nang gumawa po siya ng demand zone dito at tumaas, bumalik po siya ulit sa demand zone. Again, bumalik siya sa demand zone at hindi po na-break ulit yung part dito. Hindi niya na-break yung demand zone. So, pwede ulit siyang mag-buy. Pwede ulit tayong mag-buy, mag-consider na mag-decision making na mag-buy. Okay? Hanggang sa hindi siya na-break. So, hanggang ngayon, parang hindi pa na-break yung, tingnan natin. Yun. Ayan, nakikita natin. Ito na po yung demand zone part. Ito naman yung resistance part. So nasa taas pa tayo sa Japan. Nakapaka-strong sell hanggang dito. Pwede natin yan makukonsider. Kasi resistance pa rin to eh. Makikita yan. More on resistance. So, bumagsak talaga siya. Siguro yung mangyayari, ganito, natatouch uh, yung demand zone, natatouch, yun, parang ganyan. Ganito yung mangyayari. So, from this, hanggang hindi po na-break tayo dito, pwede po tayo mag-proceed on sell si Japan na mababagsak pa yung price. Mababagsak yung price ni Japan. Possible magbabounce pa ulit yan dito. Kasi hindi pa nila na-break to eh. Kapag na-break nila, possible kapag na-break yung mangyayari, ganito yung mangyayari kapag nag-break. Magbabounce po siya pataas. Kasi it's all about bouncing. It's all about the RBS again. No? As you can see, this is the resistance. Kapag mag-break yan, ano na yung tawag natin dito? Ano dito, di ba? Ito yon. Support na to. Yung support, binangga ni yung resistance, binangga na ni support. Iyon, tataas na siya. Yan is another confirmation. After ng breaking outs, after the breakouts, is proceed po ng uh, pullback or the retest. Okay? Pag retest, lalabas na yung mga RBS tsaka yung mga SBR dyan. So, i-apply natin yung support and resistance as well as kung paano natin ma-identify yung supply and demand. Yun yung pinaka-importante sa pag-trade. Okay? Again, if you have any further questions, pwede po kayong mag-send through chat. Magsisend lang po kayo if meron po kayong questions, no? And again, kung meron pong further questions after the webinars, pwede po kayong mag-connect with yung sino po yung nag-invite dito sa inyo sa webinars or yung mga account managers ng RNFX, including me, Sir Harold, Sir Norris, and our country manager, si Sir Matt. Pwede po kayong mag-connect, no? Let's connect, no? Para sa meron pa kayong further questions about the services and the education with regards to Iron FX trading. And I am hoping to see you again on the next session. My next session is nasa February na. Papasok na po sa February 1. I think February 1. Yes, yes. February 1, that's live charting. Magla-live charting na po tayo. Pwede na po natin i-explain lahat ng discussions, yung previous discussions natin, the time frames, the trend lines, the support and resistance, no? Pwede na yung MT4, pwede na yon. Pwede na tayo magla-live charting gamit po yung trading view. So, maalalaman niyo na po kung paano po tayo mag-chart at kayo po mismo pwede niyo na pong i-apply sa sarili niyo at mag-backtesting po kayo. Okay, so may mga questions pa? Wala naman po mga questions. Okay, but further questions, pwede. Pwede po maghabol. And for the copy trading, meron po tayong copy trading services, si IRNFX. No? So, meron na mag-invite sa inyo. So, tatanungin nyo lang yung mga mag-invite sa inyo kung paano yung patakaran ng copy trading at kung paano po mag-connect sa copy tradings. And baka later on, gagawa na rin po ako ng video or samples kung paano mag-connect, paano mag-register sa IronFX at paano mag-copy sa mga copy trading. So, meron po tayong list, no?
pwede po namin promote yung meron akong master trader for the copy trading na ina-apply niya yung prop firm strategy. But if hindi niyo po alam kung ano po yung prop firm strategy, pwede po kayong check niyo po yung sa Google. Yung proper strategy kasi medyo very strict yung rules doon. So, ina-apply yun sa trading na hindi talaga mahihit yung ganong kataas na drawdown as well as the max loss. So, yung target kasi ng mga prop firms, yung max loss lang na binibigay is up to 6%. So, yung ginagawa ng traders, kailangan talagang i-maintain yung discipline at the consistency and the long term. And mas okay siya mag-invest is because yung target is better than the banks. Kasi kapag nasa banks tayo mag-invest, yung APY natin is parang nasa 0 point something. And kapag nasa monthly naman po sa copy trading natin ngayon, so probably mga 1 to 2% a month. So that's fine. Then that's 12% a year. I guess it's a good investment. No, compare with the banks. But again, meron pong mga disclaimer na invest only what you can afford to lose. Okay? Kasi yung losses is constant na hindi talaga maiiwasan. Walang perfect trades but yung pwede lang i-maintain yung the discipline and the consistency. Yung nagdidiscipline talaga, yung nagtitrade na hindi talaga greedy, na kailangan makam up yung profits na up to 100%. No? So, yun lang po yung pwede namin i-offer na Master Trader Copy Trading. And pwede nyo po akong i-add. Pwede nyo ko po ang i-search sa Facebook. That's Miss Tech Trader. Yan po yung official trading account ko po. So, para pag-usapan natin yung trading, okay? So, I guess there is no Q&A. And I am thankful for having you here, everyone. And this is Miss Tech speaking in behalf of RNFX, your account manager, your instructor for tonight about the support and resistance. And I thank you for having me here. And goodbye for everyone. Take care and see you on the next session.